Hey, God's morning mga kapatid. Again sa ating daily devotion. Tayo naman po ay dadako naman ngayon sa ating daily devotion sa ating God's morning. Ngayon pong araw ng Thursday, August 14, 2025. At pamagatan po natin ito mula po sa Acts 20 verse 35. At pamagatan po natin from receiving to giving. A spiritual transformation. O ito yung mas kilala natin na very popular. It's better to receive to give than to receive. No, it's better to give than to receive. At ngayon sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan at pangungunahan ng aking partner para sa pananalangin at sa ating pagtalakay ng ating scripture for today. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Acts 20:35. Sa lahat ng pagkakataon ipinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, we honor you. We glorify you, Father. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay kumain spiritually. At alam po namin, O Diyos, na hindi po namin ito maunawaan kung hindi dahil sa inyong tulong, sa tulong din ng inyong banal na Espiritu. Tinataas po namin ang iyong salita at aming puso at isip na nanaway, maging bukas at maunawaan namin ito. At higit sa lahat, Panginoon, ay ma-appreciate din namin at pahalagahan namin ito. At isa pamuhay din namin, maibahagi din namin sa kapwa namin mananampalataya at nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoong Diyos. At nagkaroon kami ng tagapamagitan at pinakapinunong pare upang sa ganoon ang aming mga kasalanan ay mapatawad. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po namin itinataas ang aming gawain na ito at sa mga nanonood po, sa nanonood ng live na ito, purihin ka, Ama. Sa iyo ang pinakamataas na karangalan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin po ng Diyos at dito sa ating talakayan. No? Basahin ko ulit sa Amplified Version. No? Sabi nga din, in everything I showed you. It means by example that by working hard in this way, you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more blessed and to give than to receive. Kanina na banggit na rin po natin ang words na yon. At ano nga ba itong salita na ito sa ating buhay? Dalas nating naririnig at ano nga ba ang tunay na kapahayagan sa ating buhay? Dahil kuminsan ay sa ating buhay na ito ay naririnig natin ano nga ba ang tinuturo nito sa atin? At paano nga ba natin ito lalakaran ng naayon sa kalooban ng Diyos, no? At pagpapasya. Sabi nga po ng Acts 20:35, ito po ay nagtuturo sa atin ng mahalagang prinsipyo bilang mga Kristiyano, no? O sabihin natin ay ang pag-aaral, no, bilang sa Kristyanismo. No? Ang pagbibigay ay sabi nga po doon ay mas pinagpala kaysa sa pagtanggap. No, sinasabi dito na dapat nating tulungan ang mahihina sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho at pag-alala sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. No, ibig sabihin yung ating pagkilos, no, sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi nga doon sa ating title, from receiving to giving, a spiritual transformation. Pasin-pasin na mayroong spiritual transformation na nabanggit dito sa ating talatang ito at pinag-aralan. Na pag tayo ay nakatanggap at tayo ay magbibigay, nakikita natin yung spiritual transformation. Kasi marami po, iba,
na pag binigyan natin, nagkakaroon ng abuso. No ho. Hindi po ito yon. Kasi once na po tayo ay naging pagpapala sa iba, no ho, kinakailangan nakikita rin natin yung spiritual transformation. Parang ganito, tinulungan mo yung isang kapwa mo, no? Pero hindi mo naman nakita yung pagbabago, but bagkus naging mas malala pa siya sa kanyang kondisyon o sa kanyang sa kanyang sitwasyon. So, ibig sabihin, hindi natin dito natutulungan. Gusto man natin siyang tulungan, pero kung ayaw niyang tulungan yung kanyang sarili, ay hindi natin, walang spiritual transformation. Tandaan po natin, ito po ay nagpapakita na kung paano ang pagbabagong buhay natin sa ating Panginoong Kristo ay nagtutulak sa atin na maging mapagbigay sa iba. Kaya nga po yan, yung transformation na yan ay nagkakaroon po ng impact. Ibig sabihin, yung impact na yan ay nagiging dumadaloy, pumapasa rin sa iba. Di Apostol Pablo ay dito po sa ating temang ito ay naglakbay patungong sabi nga ay makikita po natin ay sa papuntang Efeso. At dito nung siya po ay dumating sa lugar ng Efeso ay sabi nga ay siya ay nagbahagi ng mga salita, nagministeryo siya. At sa pagkakataong ito na siya ay kinakailangan ng pumunta sa Jerusalem, siya po ay namamaalam na sa mga taga-Efeso o sa mga elder ng iglesia po doon. Si Pablo ay, sabi nga ay pagkatapos nito ay naglakbay sa Jerusalem. At maaring dito sa puntong ito, sa kanyang pamamaalam, ay tila alam na niya o parang alam niya na maaring hindi na niya muling makita ang mga ito. Sa kanyang pamamaalam ay binigyan diin ni Apostol Pablo ang kanyang halimbawa ng paglilingkod ng walang pag-iimbot. Sabi nga po ay iyan yung kanyang paglilingkod na taos-puso. Ipinakita po niya sa kanila na sa pamamagitan ng kanilang pagpapagal, dapat nilang tulungan ang mahihina. Ito po ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera, kundi pati rin ng oras, lakas at talento. Sabi nga, idinagdag pa po dito ni Apostol Pablo ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya doon, kanina nabanggit na rin natin at pangatlong beses natin babanggitin ngayon, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala ang mga nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ito po ay nagpapakita na ang pagbibigay ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang mapagpalang gawain. Sabi nga kung matutulungan natin ating kapwa pagbangon, sa kanya, ay pwede nating matulungan. For example, sa ating work ethics, sabihin na natin, kung hindi natin pagtutuunan ng pansin ng isang tao, maaari siyang mapahamak. Manatili na lang siya doon sa kanyang kalalagyan o sa kanyang posisyon. Pero kung nakikitaan natin siya ng potensyal, talagang pagtutuunan natin siya ng panahon, kahit matigas ang ulo, at ating tuturuan, pero minsan parang nagiging liha nga tayo doon sa mga taong yun, di ba? Kasi dahil, syempre, minsan talagang tututukan natin ay dahil sa hindi niya gusto yung kalalagyan niya, ay talagang mape-pressure siya. Pero doon, matutulungan natin siya na mahanap din yung sarili niya. At doon makikita natin tumatatag yung mga tao. Ano yung example niyan? Di ba? Meron tayong example, yung 4 kinds of people. Yung good, bad, worst, and best. Sa ating mga naunang devotion at ating mga lesson ay napatungkulan natin. At papayawalan natin ng konti, maaring yan ay good person that will give you experience, happiness, at ang bad person na nagbibigay sa atin ng experience. Ang worst person naman, yan yung mga taong nagbibigay sa atin ng lesson at memories in our life. Mga tao na sa buhay natin, minsan tayo sa buhay nila.
na nagbibigay sa atin ng kaganapan upang tayo ay lumago, bumangon, no? Ayon sa ating mga pagkakatulog. At dito, pinapakita po sa atin na from receiving to giving spiritual transformation. Ano ho? Ang pagbibigay natin at ang pagtanggap natin ay nagdudulot ng transformation. Kung hindi po ito nagbigay ng transformation sa ating puso, may problema. No? Kasi sabi nga, hindi natin kayang baguhin ng tao. Pero sa buhay nating ito, nakapagbibigay tayo, sabi nga, we cannot give what we don't have. No, ibig sabihin, ibibigay natin yung pagmamahal sa kapwa natin at nakikita natin yung pagbabago sa buhay nila. Ganon din sa atin. Sabi nga, it's a double-edged sword. Kaya nga po, ang sinasabi rito ng receiving o yung pagtanggap, no, bago tayo makapagbigay, kailangan muna nating tumanggap. Una nating sinabi, you cannot give what you don't have. To pour out, you must first fill up. No? Para makapagbigay ka, kinakailangan mapuno ka muna. Kung ikaw ay punong-puno ng salita ng Panginoon Diyos, may bibigay mo ito. O ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, may bibigay mo ito. O ikaw ay punong-puno ng pangaral, may bibigay mo ito. Ito po yung mga bagay na naibibigay natin. Minsan, hindi maganda sa kanila. Minsan, parang tila ba mahirap, no? Pero kasi nga po, ang pinakamahirap na sa bahagi ng isang tao, yung umalis siya sa comfort zone. Yung pagka-kampante ka na sa bagay na yon, no? Ay, sabi nga ay madaling gumawa ng istorya, kwento, pero ito po ay dapat po muna nating salamin. Yan ba ang sinasabi ng Panginoon? Yan ba yung receiving, no, to giving? Kaya nga po yung receiving to giving, ang pinakang batayan po niyan ay spiritual transformation. Kung ikaw ay nabago, at nabago yung buhay mo, kasi po kasama po ang pagbabago sa buhay natin. No, sa bawat pagbibigay at sa bawat tinatanggap natin, kasama po dyan yung spiritual transformation. No? At sabi nga po, tinatanggap natin ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Diba? Sabi nga po doon, ang pagbabagong ito na tinanggap natin sa ating Panginoon ay biyaya. Kaya nga hindi natin kayang ipagyabang ito. Kaya nga po yan yung kauna-unahang biyaya sa atin. Ano po yun? Kaligtasan. Sabi sa atin ng Ephesians 2, verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, at hindi dahil sa pamamagitan ng inyong sarili. At hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Napakagandang illustration po, no? Unang ibinigay ng Panginoon Diyos ang kaligtasan. At sa bahaging yon, upang hindi tayo makapagmalaki. No? Madalas sa buhay natin, pag tayo ay nasa comfort zone na, ang maling practices dyan gumisan. Minsan sa mga tulong o pagpapala, madalas nakakalimutan natin ito. Pag iniaalis na tayo dun sa comfort zone. Pero lagi nating alalahanin ang sinasabing ito sa ating Panginoon na lahat yan ay kalooban ng Panginoon Diyos. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi ito makukuha sa pamamagitan ng ating sariling gawa o pagsisikap. At sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, tayo ay naligtas. Kaya mga kapatid, walang sino man ang dapat magmalaki dahil dito sa libreng kaloob ng ating Panginoon Diyos. Ito ay isang example ng pagtanggap natin sa ating Panginoon. At kailangan din nating ibigay sa iba, ipakalat sa iba, pamahagi sa iba. Kaya nga po, dito ipinapakita po sa atin ito na tayo bilang mga magkakapatid sa ating Panginoon, tayo ay daluyan ng pagpapala. At kung ang ating iglesia ay nagiging sabihin natin, nagiging selective, kung ito ay maling aral, pwede nating pagbawalan. Pero kung ito ay nagbibigay ng kalakasan, mag-isip tayo. Kasi marami pong iglesia ngayon, ay minamanipulate ang congregation nila.
no? Ay, huwag kang dadalo dyan, no? Tandaan natin, ang gawain ng Panginoon ay sa Panginoon. At kung pipigilan natin ang mga tao na makinig, kung sila naman ay napupuno, no? O, sabi nga, you cannot give what you don't have. Kung ikaw ay napupuno dito, no? Napupuno ka ng biyaya ng Panginoong Jesucristo, at mismo yung iglesia nagpipigil sa'yo, mag-isip po tayo. That is spiritual manipulation. Mamaya tunghayan po rin natin yan. No? Kaya nga po, dito ipinapakita sa atin na ang pagtanggap natin sa biyaya ng ating Panginoon Diyos ay libreng kaloob. No? At kaya lang natin napatungkulan, yung bahagi niyon, no, ay minsan nagpapakita ho ng kalungkutan, ano ho, lalo na sa ating pagpapahayag minsan ng salita ng Panginoon Diyos. Ano ho, ay dapat magkaroon po tayo ng kalayaan, no, na tayo po ay patuloy na maging sensitive sa Word of God. Hindi sensitive dahil minsan naapakan ng ego mo o yung iyong pride, ano ho, dahil hindi ho yun ang nilalayo ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang tinanggap nating kaloob na nagmula sa ating Panginoon ay hindi tungkol sa ating sarili, kundi sa pagbabagong ninanais ng Panginoon. Kaya nga dito sa ating tinatalakay, ang gusto ng Panginoon, nakita natin, ano, spiritual transformation. O yung sinasabi po yung pagbabago ng puso natin. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon po tayo ng pagbabago sa ating puso. Minsan, yung pagbabago na yan, ano ho, ay sabi nga po again, if it's from manipulation, ibig sabihin, minamanipula natin ang ating congregation o sino mang tao sa buhay natin upang mapigilan ang gawain ng Panginoon Diyos, ito po isang babala, no, na huwag po nating pigilan ang Espiritu. Sinasabi rin po sa atin ng ating Panginoon. No, dahil ang Espiritong yan, ang Espiritong banal, ang banal na Espiritu, ay mahirap kalaban. No, dahil mismo ang Diyos. No, sabi nga, pag kinalaban natin ang ating, sabi nga ay si Satan, kakampi natin ng Diyos. Pag kinalaban natin ang ating sarili, kakampi natin ng Diyos. Pero pag kinalaban mo ang Diyos, wala ka nang kakampi. Sa tingin mo ba, kakampihan ka ni Satanas? Lalamunin ka niyan. Lalapain ka niyan. Narito, sabi nga, di ba, sa John 10 verse 10, narito ang kaaway para magnakaw, magwasak at mamatay. Ngunit ang kaloob ng Panginoon Diyos, ating pansinin po ito, ngunit ang kaloob ng ating Panginoon Diyos ay buhay na masagana at kasiyasiya. Kaya nga kung tayo ay patuloy na makikinig sa salita ng Panginoon Diyos, subalit minsan minamanipula tayo ng mga tao sa likod na ito, ay huwag kang makikinig yan. Again, sinasabi sa atin ng Panginoon, suriin natin ang salita ng Panginoon Diyos kung ito talaga sa Panginoon. Sabi nga, mararanasan naman natin. Dahil yan ang magbibigay sa atin ayon sa transformation na sinasabi sa atin, spiritual transformation ng ating Panginoon. Sabi nga sa atin, di ba, ng 2 Corinthians 5 verse 17, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kaloob ng Panginoon. Okay. 2 5:17. Oh my gosh. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Okay, sabi nga ay, we are new creation. Ano ho? Dito, kapag tinanggap po natin ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagiging bagong nilalang. Ano ho? At doon sa pagbabago at sinasabi po sa atin na tayo ay bago ng nilalang, ano ho? Yung ating dating pagkatao na puno ng kasalanan ay lumilipas na. Ano ho? At tayo ay binibigyan na ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya pansinin po natin, babalikan po ulit natin yung mga tao na sabi nga ay nagbibigay ng dibisyon o nagmamanipula doon sa mga tao o sabihin natin sa mga congregation upang makinig ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya makikita po natin yan, ano ho, ay
Napakahalaga po ng salita ng Panginoon Diyos upang tayo ay lumakad sa Espiritu ng katotohanan. Hindi po tayo makalalakad kung wala naman po tayong salita ng Panginoon Diyos. Meaning to say, kung walang Bible study, paano tayo makalalakad? Paano natin maintindihan? Paano natin malalaman kung mali? No? Andyan po ang ating mga pastor para gumabay po sa atin. Tulungan tayo. No, at kung ang pastor ay hindi gumagawa ng tungkulin upang gabayan, tulungan ang kanyang congregation o mga taong binigay sa kanya ng Panginoon, sabi nga po, ang Diyos ang maghuhusga. No, kasi nga po, ang bahaging ito is accountability, it's a responsibility, katulad ng ating napag-aralan kahapon. No, ito po ay responsibility sa ating buhay. Ang pagbabago sa atin, na sinasabi rito, ay hindi na yung ating sariling kagustuhan, kundi ang pagsunod na natin sa ating Panginoon. Sabi nga, we are new creation. Ito ay isang radikal na pagbabago sa ating puso at isipan. Ang sinasabi nga rin po sa atin ng Ezekiel 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunuri. Yun. Di po ba? Nga po, minsan, huwag tayong magbase sa emosyon, kundi, sabi nga natin, suriin natin yung nilalaman ng aral. No? Tandaan po natin, kapag pinigilan natin ang espiritu o minanipula natin ang mga tao sa buhay natin, hindi po yan yung bagong puso na ibinigay ng Diyos. At ang ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu, sabi niya po doon, aalisin niya ang ating pusong bato na matigas at na hindi sumusunod sa ating Panginoon Diyos. At bibigyan niya tayo ng pusong laman na sensitibo sa kanyang espiritu. Mapapansin po natin, yun yung espiritu na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga niya, hindi ito yung nagmamanipula. Bakit po ba lumalaban yung puso natin? Kasi yung espiritu natin nagsasabi sa atin kung anong dapat nating gawin, kung anong tama nating dapat gawin. Kaya naglalaban yan eh. It's about choices. Kaya nga if you choose, no, the power to choose, no, ay nasa sayo pa rin. Kung narinig natin ang salita ng Panginoon Diyos, pero nilabanan natin ito because sometimes, instead na we believe on the Word of God, o saliksikin natin, ating alamin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, minsan nagpapabiktima tayo sa manipulation. Again, we have power to choice. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will para hindi tayo maging tamad. Kaya kinakailangan po natin hindi basta-basta maniwala sa salita ng Panginoon Diyos, but bagkus, suriin natin ang salita ng Panginoon Diyos. Ito ba ay mayroong kasangkapan ng bunga ng Espiritu ng Diyos o wala? Sabi nga, makikilala natin ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang bunga. Diba? Sinasabi sa atin sa 1 John. Makikilala natin. At yan yung Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, sabi rin sa atin sa Galatians 2, verse 20. Ano ho? Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng buhay para sa akin. Amen. Tayo po ay ipinako na kasama ng ating Panginoon Kristo. Hindi man tayo nasaktan, pero dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoon Kristo, naging isa tayo, o naging kaisa tayo ng ating Panginoon Kristo. At nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, yun na rin po yung naging kabayaran. Sabi nga, hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Kaya nga yung kanyang pagiging buhay, ang buhay na mayroon tayo ngayon, no, ang kanyang pagiging buhay ay yun yung pagiging buhay natin ngayon. Ang buhay na mayroong nasasabi nga sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoon Diyos. Sa anak ng Diyos
na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. Ito po ay pagpapakita na ang ating puso ay napuno ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ating susuriin, ang buhay ba natin ay napupuno ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating sariling emosyon o ng pagmanipula ng mga tao sa likod na nasa paligid natin. Kaya nga, sinasabi rin sa atin ng Romans 6, verse 17. Romans 6, verse 17. Ngunit, salamat sa Diyos kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa aral na ibinigay sa inyo. Yan po yun. Sabi nga, dati tayong alipin. Again, mark that word. Dati tayong alipin ng kasalanan. No? Ngunit, ngayon, tayo ay sumusunod sa Diyos mula sa ating mga puso. No, kahapon, napag-aralan namin about doon sa Romans verse 8, na kung ano ang tungkulin ng pari, kung anong tungkulin ng pastor, ay doon ipinakita yung job description ng pagiging pastor. Doon natutunan din namin kung ano ang dapat at paano ang sabi nga hanggang saan ang benchmark niyan. Kaya nga hindi tungkulin o tayo bilang isang mananampalataya na sabi nga po, kaya ang isang mananampalataya ay na maninipula ay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kakulangan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Pero kung ang isang mananampalataya ay naaalagaan, yung trabaho ng pastor, nagagabayan, nagiging matatag siya. Hindi siya alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, ano po yung mga kasalanan sa buhay natin? Sugal, madaming uri ng kasalanan. Kaya nga po makikita natin sa isang buhay ng isang Kristiyano, kung talaga siya binago ng Panginoon, hindi na nananatili o hindi na siya alipin ng kasalanan. Tulad nga po nung sinasabi sa atin ng Romans 6 verse 17. Kaya makikita natin sa pagiging isang Kristiyano, makikita natin yung bunga makikita natin kung sino talaga siya. Tunay nga ba talaga siyang Kristiyano o nagpapanggap na Kristiyano lamang? Kaya nga dito sinasabi, dati tayong alipin ng kasalanan. Ngunit ngayon, tayo ay sumusunod na sa Diyos. Kasi pag sinusunod natin ating Panginoon Diyos, siya yung nasa puso natin. Siya yung sinusunod natin. Ang pagbabago sa ating puso ay nagtutulak sa atin na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang utos. Kaya nga po nakakapaglingkod tayo sa kanya ng buong puso. Sabi nga rin sa atin doon, di ba, ng Ephesians 4, verse 22 hanggang 24. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Napakaganda ng word na ginamit doon, hubarin. Ang ating Panginoong Diyos, kahit Diyos siya, hindi niya piniling paglingkuran siya. Tama? Siya ang naglingkod. Isang pagpapakita na isang dakilang layunin na bakit ngayon pag makakita natin, minsan, parang, I'm not saying na hindi natin irespeto ang ating mga pastor. Pero minsan parang ginudiyos na natin yung ating mga pastor. And it's wrong. Isa ang ating Diyos. Iisa ang pinako sa krus. At iisa lang ang katanggap-tanggap na handog. Isa lang din yung ating high priest. Siyang naghahandog. Na siyang nasa kanan ng ating Panginoon Diyos. At siya ang dapat maitaas sa buhay ng ninuman. Again, I'm not saying na hindi natin igalang ang ating mga leader, pero wag po natin sambahin. Isipin muna natin kung ang itinuturo nila ay makapagbibigay at makakalugod sa ating Panginoon Diyos. Kung ang tinuturo ba nila ay biblically o sabihin natin spiritually nagbibigay ng transformation.
Dahil ang anuman desisyon na ating maaring tahakin, lagi natin tingnan, magkakaroon ba ng spiritual transformation? Dito po sa pagbibigay, may dalawang bahagi. Nagbibigay ng spiritual transformation at nagbibigay din naman minsan ng abuse. Pag ang pagbibigay mo ay nagre-resulta ng abuso, hindi po yan galing sa Diyos. Pero pag ang pagbibigay mo ay nagbibigay ng spiritual transformation, galing sa Diyos. Kaya nga pag tinanggap mo yan, ikaw na tumatanggap, nababago yung buhay mo. Kaya nga, imbis na tanggap ka lang ng tanggap, nagkakaroon ka ngayon ng kasigasigan, perseverance sa buhay mo, dahil alam mo, tinulungan ka ng Panginoon Diyos, kailangan mo rin tumayo sa sarili mo. Yun po yung paghubad ng sarili na sinasabi dito sa binasa ng ating kapatid kanina sa Ephesians 4 verse 22-24. Dapat nating hubarin ang ating dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pita at nagbabago sa espiritu ng pag-iisip. Dapat nating isuot ang bagong pagkatao na nilikha upang maging katulad ng Diyos. Ito po yung katwiran at ang pagiging katulad ng Diyos at kabanalan. Ito po yung nagpapakita na ang pagbabago ay nagsisimula sa ating isipan at puso. Bakit hindi tayo nababago yung sitwasyon natin sa buhay? Bakit parang hindi tayo makaunahon? Because hindi natin inuhubad yung ating dating pagkatao. Nananatili pa rin po tayo doon. Dito nakikita natin na hindi na tayo makasarili, kundi nagiging mapagmalasakit na tayo sa iba. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay po sa atin ng kakayahan na magbigay ng may kagalakan. Kaya nga sa bawat desisyon, lagi nating isipin, may kapayapaan ka ba? Nandyan ba yung kagalakan? There is joy? O happiness lang yan? Kasi ang joy, in every situation, di man maganda, pero yung joy, nananatili pa rin sa'yo. May kagalakan kang gawin ng mga bagay. Diba? Parang pag ikaw ay tumutulong sa isang tao at nakikita mo na yung tinutulungan mo ay lumalago, parang ang saya-saya mo. Pero pag ang isang tao tinulungan mo pero parang baliwala lang sa kanya o binaliwala niya yung tulong mo, parang diba ang bigat sa kalooban. Tandaan po natin, ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa salapi. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng ating sarili sa iba. For example, mayroong isang tao, pinatira mo sa iyong bahay o sa iyong compound, pero nakikita mo, wala bang pagbabago, burara, ano pa man, di ba? Parang ang hirap tulungan ng taong yon. Pero pag nakikita mo sa kanya, nagsisikap siya, bumabangon siya, ang sarap tulungan ng taong yon. Makikita mo sa kanya yung pagbabago, na bumangon siya. Yung mga taong yon, pag tinulungan mo, makikita natin, kung minsan yung mga taong yan, makikita mo sa kanya, na bago talaga yung buhay niya. Natuto siyang humanap ng lugar para sa kanya. At doon makikita mo sa kanya, minsan babalikan sa'yo, kapatid, salamat sa tulong na binigay mo, pinasilong mo ako sa bahay ninyo sa loob ng ganitong buwan o taon. At ako ngayon ay nakabawi. At ngayon, gusto naman kitang tulungan. Alam mo, maraming taong gano'n. Kahit na hindi mo naman sila nire-require. Bakit? Kasi yung tinanggap nila na pag-ibig ng Diyos, nagkaroon ng spiritual transformation. Nakikita po natin? Pero ang tao na hindi nakikita ito, nagiging abusive. Pag-chichismisan ka, sasabihin sa'yo, ang sama-sama ng taong ito. Kahit na 7 buwan o 1 taon ka o 2 taon kang pinatira. Pero minsan, ganun pa yung gagawin mo sa tao. Kaya nga 2 bagay dapat lagi nating tingnan. Bago tayo tumulong. Tingnan muna natin yung 2 direksyon na ito. Nagli-lead ba ito ng spiritual transformation? Itong giving natin ito? O nagbibigay ito ng abuse? Minsan,
Ito po yung dalawang bagay na dapat nating timbangin. Abuse or spiritual transformation. Tandaan po natin, sa pagtulong sa mahihina, ito po ay isang konkretong paraan upang ipakita ang ating pananampalataya. Masarap tumulong kung nakikita natin ang spiritual transformation. Sabi nga sa atin ng James 2, verse 14 hanggang 17. Santiago, chapter 2, verse 14 hanggang 17. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganong uri ng pananampalataya? 50. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. 16. Kung sasabihin ninyo sa kanya na, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti ba yung maidudulot sa kanya iyon? 17. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amen. Isang pagpapaliwanag patungkol po doon sa kung paano tayo dapat kumilos at paano natin dapat gawin. Sabi nga, hindi sapat na sabihin lang na may pananampalataya tayo. No? Kung nakikita natin ito, ang ating kapatid na nangangailangan at hindi natin tinulungan, walang saysay ang ating pananampalataya. Ganon din yon, na pag nakikita natin na inaabuso na tayo at wala tayong gagawin, patay pa rin po ang pananampalataya. No? Again, babalik ulit tayo, abuse o abusive or spiritual transformation. Ang tulong ba natin ay nandoon? Tandaan po natin, ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ibig sabihin ng gawa noon, merong spiritual transformation. Lalo na sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mahalaga na tulungan natin sila, hindi lamang doon sa kanyang pangangailangan sa ngayon, kundi kung paano siya mamumuhay. No? Sabi nga ng ating Panginoon, teach them how to fish. Di ba? Pwede naman bigyan ng Panginoon Diyos ang mga sila Peter ng isda, tama? Ilagay doon sa bangka. Pero bakit sinabi ng Panginoon, no? Ihulog mo sa kanan. There is obedience. Di ba, doon sa yugto na yon, galing na sila, magdamag na silang ng isda, wala silang nahuli kahit isang isda. No? Pwede namang ang gawin ng Panginoon, no? Ilagay na yung isda doon sa bangka Tama? Wala imposible sa kanya. O gusto niya isda, yan na yung isda. Pero what Jesus did, ang ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo, kinausap niya yung tao at tinuruan niya. Ganon din sa ating buhay. Kasi nga po, dito sa ating pinag-aaralan nito, madalas ito po ay inaabuso. Kailangan bigyan mo ako. Di ba? Minsan, doon sa, minsan na example lang po natin as analogy. Na, Pastor, nanaginip ako. Pinakita ng Panginoon Diyos, ikaw ang tutugon sa aking pangangailangan ito. No? Ikaw naman, pambihira, ba't gano'n? Hindi ako kinausap ng Panginoon Diyos. Sandali. No? Kung ikaw ay matalinong pastor, sabi mo sandali. Kakausapin ko muna yung Panginoon. At i-verify ko muna yung pinanaginipan mo yan. Kasi kung yan yung napanaginipan mo, dapat ang panaginipan ko rin. There's no confirmation at all. No? Kasi nga, merong manipulation. No? Pag merong manipulation, it means makikita natin yung resistance o yung sinasabi natin na abusive part. No? Pero kung yan po ay spiritual transformation, makikita po natin yan. Malayang-malaya po yan sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi po natin pwedeng manipulahin ang banal na espiritu ng ating Panginoon Diyos. Because He is omniscience, God. He knows everything. He knows everything. Kaya nga sabi sa atin din sa 1 John 3 verse 17 hanggang 18. Kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba siyang umiibig sa Diyos? 18. Mga anak, huwag tayong mahal
sa pangangailangan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Amen. Again, sabi nga, kung mayroon tayong kayamanan dito, minsan naisip natin pera agad yan. No? Kayamanan ng marami po yan, talento, oras, whatsoever. Lahat po yan, mga kayamanan. Sabi nga, at nakikita natin ang ating kapatid na nangangailangan, pero hindi natin siya tinutulungan. Paano natin masasabi na nasa atin ang pag-ibig ng Diyos? Example po natin yung mga magulang natin. No, 'di ba yung magulang natin? O minsan tayo iniisip natin sa sarili natin. Gusto nating mag-abroad para matulungan natin ang ating pamilya. Tama? Pero kailangan din tayo ng ating mga anak bilang maging nanay natin o tatay natin. Minsan takot tayo dun sa kahirapan. Again, in respect also dun sa mga OFW, minsan iba naman po yung context. Pero kung bakit po natin nasasabi itong bagay na ito, kasi nga po, marami ngayon sa kabataan na hindi lumaki sa kanilang magulang, ang sabihin natin ay nagkakaroon ng rebellious spirit. Kasi bakit hindi nila nakilala? Wala silang mother figure at father figure. Kaya, kung tatanungin natin sila, bakit sila nagkakaganyan? Ayun po yung pinakang root cause. Mabait naman po yung nag-aalaga. Yes. But what they need is their mother and their father. Minsan kailangan din talaga magsakripisyo. Pero kinakailangan din ipaunawa sa bata. Kailangan din intindihin. Kaya nga kung yung mga kapatid natin minsan na naliligaw, kailangan po natin tanlungin. Kailangan po natin silang unawain, tulungan para mabago, magkaroon po ng spiritual transformation. Minsan madalas nating nahuhusgahan kaagad ang mga taong yun. Especially mga kabataan, mga nasa adolescence age. Ranging 10 years old hanggang sabihin natin 15 years old o 16 years old o maaari sabihin natin teenager. Dapat po tayong magmahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Diba? Pag nasa abroad, anak, kaya ako ginagawa ito dahil mahal na mahal kita. Totoo yan. Pero minsan, kailangan din nilang maranasan. Kailangan nilang maranasan na meron silang kakampi sa panahon na sila ay binubuli ng kanyang mga kaklase. Kailangan nilang maranasan na meron siyang magulang, ina, ama na nagtatanggol sa kanya. Nagbibigay sa kanya ng payo sa mga sitwasyon na siya ay walang direksyon. Kaya nga po, ang pagtulong sa mahihina ay isang paraan upang ipakita ang ating pag-ibig sa kanila. Ayon sa ating Panginoong Hesus, dito sa ating tinatalakay nito, mas pinagpala ang magbigay kaysa sa tumatanggap. Minsan, oras natin yan, talento natin yan. Kapag nagbibigay tayo, nakararanas tayo ng kagalakan, kapayapaan, at kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ang pagbibigay ay nagbubukas din ng mga pintuan ng pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, bilang paalala rin po sa atin, ayon sa napag-aralan natin ito, iwasan din po natin, no? Sabi nga, upang tayo ay magkaroon din ng discernment sa pagbibigay, iwasan po natin yung sabi nga ay mapang-abuso o nagpapanggap, no? Sabi nga ay marami po ngayon na nagpapanggap sa relihiyon, hindi ba? No, parang ang dami diyan, usong-uso 'yan. Mga donation, pledge, no? Usong-uso po 'yan, no? At marami pong mapagpanggap diyan, no? At maraming iglesia, even kahit dito sa Pilipinas, na sabi nga ay parang kita mo holistic, no? Tumutulong sa tao, no? Parang ganon. Pero ang tinutulungan talaga nila yung bulsa nila. No? Kaya nga makikita mo sa buhay nila ay, no? Ay, ang nangyari na po sa kanila ngayon, mas nagiging sabi nga yung kanilang negosyo na, doon na nila itinatransform. Pero ang ginagamit nila, ay mga bata, no? Lalo na yung mga ganyan,
yung may mga orphanage, no, sinasabi orphanage, gagamitin nila yung isang vessel ng istorya ng mga bata at yun yung gagamitin nila para makalikom ng pondo. No ho, yan po yung mga taong sabihin natin. I'm not saying yung iba naman po talagang tumutulong, ano ho. Pero marami rin po talagang mapang-abuso ngayon. No, nagagamitin nila yung platform na yan. Ano ho, ito dapat siguro maimbestigahan to ng Senado at saka ng Kongreso, ano ho. Kasi nga ho, diyan natin nakikita ano ho, marami rin po na aabusong mga kabataan. Ano ho, ako kung tayo mapapakinggan madami pong mga relihiyon ngayon ng mga mapagpanggap ano ho. I will not say yung mga relihiyon na yan, but total naman marami pong resources o source of intelligence pan ano ho, ang mga confidential pan ang mga politiko natin ano ho, bakit di nila gamitin ano ho sa mga bagay din na yan ano ho, na nagpapakita ng pag-aabuso na rin po sa kapwa nating Pilipino. Ano ho, ayon po sa 2 John verse 1, chapter 1, 2 John chapter 1, 10 to 11, no? Huwag ninyong tatanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katuroang laban kay Kristo. 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging masama. Nagiging kasama niya sa masamang gawain. Okay. So, yan po yung sinasabi doon. Mag-ingat po tayo. In biblical principle, sinasabi po yun. Ano ho? Kaya nga, hindi dapat suportahan ang mga maling guro o nagkakalat ng kasinungalingan. Ano ho, sabi nga, kung may pumunta, di ba sabi doon sa talata, kung may pumunta sa inyo na hindi nagtuturo ng tamang aral, huwag ninyo siyang tanggapin. Kaya nga, maganda po yung sinasabi sa atin no, test the spirit. I-test po muna natin yung spirito. Ito yung mga taong ginagamit ang reliyon para kumita ng lamang sa kapwa. Yan po yung sinasabi natin kanina. No? Ako nga po ay sa devotion natin, hindi lang devotion, no? Naging panawagan na rin. Ano ho, yan ho, no? Sasabi nga po sa atin, ano, na huwag po nating suportahan. Ano ho, suriin muna natin. Alam nyo, sa community, madali po nating malaman yan Ano ho, lalo na po sa mga born again Christian. No? Tanungin nyo yung ibang mga churches, no, at makikita po niya yan, no, madali pong imbestigahan yan, no, hindi kinakailangan ng masyadong gastos para sa intelligence funds patungkol po dyan, no, makikita po natin yan. Sabi nga po rin sa atin ng 1 Timothy 6 verse 5. Mahilig din siya makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Po, no, kaya nga po makikita natin yan yung mga taong yan para maging tanyag sila, no, yan nakikipagdebate, mahilig po sa debate, no. Tandaan po natin ang salita ng Panginoon Diyos ay banal at gamitin po natin sa kapakinabangan upang mabago. Again, babalik ulit tayo, no, doon sa dalawang bagay na pinag-usapan natin kanina. Pag nakikita natin yung abusive or spiritual transformation, magbabago sa atin in spiritual transformation. Ito po yung bunga ng espiritu. Kaya nga po doon sa sa bahaging ito, ibig sabihin po nito, iwasan po din natin yung mga taong sabi nga ay mahilig magmanipulate, no? O yung sabi nga ay mahilig mang-blackmail, no? Yun yung mga taong yan, no? Ayon sa karanasan ni sinasabi po ng isang manunulat si Apolinario Villalobos, may mga taong nagpapanggap na nangangailangan pero ang totoo ay nananamantala sa emosyon o sa pera ng iba. Bagamat walang direktang sabi nga ay pinatutungkulan doon si Villalobos, it's a general term, pero totoo po ito na nangyayari sa atin ngayon. No? Pero ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ay nagtuturo po sa atin na ang pagbibigay ay dapat na kusang loob, hindi dahil sa kapilan o kasakiman. No? Kasi marami po ngayon, even the churches,
I'm not saying na masama po yun, ano, pero tingnan po muna natin, suriin po muna natin. Yan ba'y talaga sa Panginoon o parang minsan pinipilit na lang natin yung mga bagay? Tandaan po natin, the blessing of the Lord bring true riches and He adds no sorrow to it. Huwag po nating ibigay sa congregation ang pasanin. Hayaan natin na magkaroon po siya. Tinuturo natin ito mula doon sa 2 Corinthians 9 verse 7, hindi ba? Sige, basahin natin. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi nga po, pusang loob na may kagalakan. Kaya minsan sa pagtuturo natin ng tithes and offering, minsan hindi na pusang loob, sa pilitan na. No? Minsan sinasabi pa nga natin, ang hindi nagbibigay ay magnanakaw. Ninanakawan mo ang Diyos. Wow. No? Yan ba talaga pinasasabi sa iyo ng Panginoon? Ayon po sa turo na aking pastor, kung ako po ay nasa bansang Qatar, no? Ang ganda po na ilustrasyon niya doon, no? Pero hindi ko na iulitin, gawin na lang natin. Ang isang naalala ko po doon is in layman's term, walang anak ang Diyos na magnanakaw. Kasi kung tunay kang binago ng Panginoong Diyos, makikita ang spiritual transformation sa iyo. Kusa ka, no? Na makikita at aago sa iyo ang bagay na yan. Hindi mo kailangan pilitin o manipulahin ng mga tao sa buhay mo o ang congregation para lamang makapagbigay. Ano pa ang dapat nating iwasan? Yung mga taong tamad o ayaw magsumikap. Minsan, di ba? Gusto natin silang bigyan ng tulong, pero may mga taong dapat din natin pong hindi tulungan. Yan yung mga taong tamad at ayaw magsumikap. Sabi nga po sa Thessalonians 3 verse 10. 2 Thessalonians 3 verse 10. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuturo namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Grabe yun, ano ho? Yun po sabi ng salita ng Panginoon Diyos. Kung ayaw magtrabaho, sabi doon, huwag kakain. Dapat unahing tulungan ng mga tunay na mahina. Ibig sabihin po na sinabi dito, yung mga may mga kapansanan, ulila, balo, sa halip ng mga tamad na umaasa sa iba. Ika-4, iwasan din po natin yung mga taong mapanghusga sa motibo ng pagbibigay. Ayon po kay, sabi nga po dun sa sermon ni Rick Gillespie Mobley, ano po, ang sabi niya po doon, ang pagbibigay ay para sa Diyos, hindi para sa pagyayabang o pangingimbabaw. Sabi niya doon, ang ginamit niyang quote doon is doon sa Matthew 6 verse 1 and 4. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. 2. Kaya nga kapag naglilimos ka, wag mo nang ipag-ingay na gaya ng ginawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa may sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapapurihan ng tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 3. Sa halip, kapag naglilimos ka, wag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. 4. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihan ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. Yan po yun. No? Sabi nga, iwasan natin ang mga taong hinuhusgahan ang iyong layunin sa pagtulong. Kaya kung tutulong ka, mas maganda, huwag mo nang, basta sumulpot ka na lang. Ang mahalaga, maitaas ang Diyos, hindi yung ginawa mo. Ano pa ang ating iiwasan? Mga taong nagbibigay ng kondisyon o humihingi ng kapalit. Sige, gagawin ko yan, basta ganito yung gawin mo. No? Sabi nga po sa atin ng Proverbs o Kawikaan 22 verse 16. Ang nagre-regalo sa mayaman o umaapi sa mahihirap para magpayaman ay nauuwi rin sa karalitaan. Grabe yun, ano? Nga po, iwasan po natin ang mga taong nag-aalok ng tulong pero may hidden agenda o humihingi ng pabor bilang kapalit.
plug po yan. Ito po. Ngayon, sabi nga, maging gabay po natin ito. Lagi po nating suriin ang motibo. Tiyakin ang pagbibigay ay para sa kapurihan ng Diyos at hindi para sa pansariling interes. Take note nyo na lang po at umaba na tayo. 1 Corinthians 10 verse 31. No. Suriin natin yung motibo. Ano pa? Prayers at discernment o yung discernment. No. Pag tayo na nanalangin, hilingin po natin yung discernment. Hilingin po natin sa Diyos. Nagabayan tayo sa pagpili ng tatanggap. Kaya nga po lahat ng desisyon natin, ipag-pray muna natin. Philippians 1 verse 9 and 10. Kung may mga humihingi ng tulong, pero may kasaysayan ng panloloko o pag-aaksaya ng pera, halimbawa, sugal, bisyo, mas mainam na direktang ibigay ang tulong sa institusyon o churches na makatutulong sa kanila ng may accountability. Mga kapatid, dito po ako magtatapos. At dito sa mensahe natin mula sa Acts 20 verse 35 ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol sa pagbabagong nagmumula sa pagtanggap ng biyaya ng ating Panginoon Kristo. Always remember na pag tayo ay nagbibigay, dapat makikita natin ang spiritual transformation sa buhay nila. Kapag tayo ay nagbago sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo, ang dating makasariling puso ay nagiging pusong handang maglingkod at magbahagi. Si Apostol Pablo po ay nagpapakita ng halimbawa. Hindi siya nagiging sakim, bagkus ay ginagamit niya ang kanyang sipag at pagpapagal para tulungan ang sinumang mahihina. Ganyan din tayo. Tayo po'y tinawag na maging mga channel ng pagpapala. Hindi para magyabang, kundi para ipakita ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa praktikal na paraan. Alalahanin po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Mas pinagpala ang magbibigay kaysa tumatanggap. Ang totoong kagalakan ay hindi nasusukat sa kung ano ang tinatanggap natin, kundi sa kung paano tayo nagbibigay ng buong puso. Sa bawat pagkakataong magbahagi po tayo ng oras, talento, kayamanan, nagpapakita tayo ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. At mula sa biyaya ng ating tinanggap sa ating Panginoong Kristo, magpatuloy po tayong magbago, maglingkod at magbigay. Hindi dahil sa kailangan natin, kundi dahil ito ay tunay na tanda ng isang, sabi nga ay, pusong binago ng Diyos. Spiritual transformation. At transformation ng puso. Ang pagbibigay ay hindi lamang gawain, ito ay pagsamba. It's a form of worship. Ang pagbibigay ay hindi kompetisyon, obligasyon. Ito po ay bunga ng pagbabagong espiritual. Isang buhay na puno ng pasasalamat at pagtugon sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ngayon mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos at nais ko naman ibigay ang bahagi ng ating sa bahaging ito ng refleksyon ng aking partner. Praise God. Maraming salamat po sa ating mga napag-aralan ngayong umaga na ito. Dito po ang reflection ko ay wala po tayong dapat ipagmalaki sapagkat lahat ng meron tayo ay biyaya ng ating Panginoong Hesus. Kung tayo ay nakakapagbigay, ibig sabihin ikaw ay daluyan ng pagpapala, na bless ka ng Lord. Kaya nakakapagbigay ka. Kung hindi natin ibibigay sa iba o itutulong sa iba, hindi ito dadaloy. Magiging stagnant lang or nakastuck lang. Hindi na tayo mabibless ng ating Lord kasi puno na tayo. Kaya kailangan dumaloy ito. Magagawa natin ito kung mababago ang ating puso. Kasi kung hindi mababago ang ating puso, hindi natin magagawa ang pagbibigay sapagkat magiging sakim ang ating mga puso. Kung babad tayo sa presensya ng Panginoon, ang dating nating pagkatao ay wala na sapagkat ang nananahan sa puso natin ay ang ating Panginoon. Meron na tayong tatak ng banal na espiritu. Magkakaroon na tayo ng conviction sa ating mga desisyon. Kapag nalalapit tayo sa kasalanan at
nalalayo sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng conviction, paalala mula sa banal na Espiritu na nagkakaroon ng pagtatalo sa isip natin. Nagkakaroon tayo ng takot, ibig sabihin, pinipigilan tayo ng banal na Espiritu na mapahamak. Makakakilos ang banal na Espiritu sa ating buhay kung baba tayo sa presensya ng ating Panginoon gaya ng ginagawa natin ngayon. Sa Bible study, madami po tayong matututunan. Magiging bukas ang ating kaisipan sa lahat ng bagay gaya ng napag-aralan natin ngayon. Makakapagbigay tayo ng buong puso sa kapwa kapag nauna ka ng pinagpala ng Panginoon. Pinagpala na tayo ng bagong puso na masunurin sa ating Panginoon at magkakaroon tayo ng kagalakan sa puso. Madaling sumunod kung mahal mo ang nag-uutos sa iyo. Kung mahal mo ang Panginoong Hesus, may kagalakan kang sumusunod sa pagbibigay. So yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po. Okay. Praise God. Salamat sa aking partner. At bago tayo dumako sa ating pagbati sa ating mga kapatid, nais ko muna anyayahan ng iba. Meron po kaming Bible study ulit mamayang gabi. At kami po ay nasa Hebrews chapter 9 na. At sabi nga ay kung nais mong umatin ay kayo po ay welcome. Kahit sino man po kayo. Ano man ang iyong relihiyon. Welcome po tayo. Pag-aralan po natin yung Hebrews chapter 9. At ating himayin ang salita na ito. Sabi nga is, yung temang ito is heaven and earth. Yan. So pag-usapan po natin. At yung ating tatalakayin. At ngayon naman, ating batiin ang ating mga kapatid online. Mula po dito sa kauna-unahan ng comment section ay kasama po natin mula po sa lugar ng Bulaking Chaong, dyan po sa church namin. Dyan sa Bulaking Chaong ay kasama po natin si Ate Marta at syempre ang Kuya Chris Artillaga, ang pamilya Silang Artillaga. Yan, ang mag-asawa si Kuya Chris at si Ate Marta. Yan, God's morning sa ating lahat. At kasama rin niya, syempre, ang aming Nanay Gori. Yan, si Ate Nanay Gori. Yan, at syempre, ang kasama rin natin ngayong araw nito at lagi nating kasama, ating mga regular na kasama, itong aking kapatid mula po sa Bacolod City, ang aking Kuya George Pios. Yan, kasama is mapagpalang umaga sa buong pamilya, buong angkan. Yan, at syempre ang aking batiin na rin natin, syempre ang aking maganda at mabait na nanay, Corazon Mercado, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At again, kasama muli po natin mula naman po sa bayan ng Liliw, ang bayan ng mga magigiliw, ang aming si Nanay Edna at ang batiin natin ang buong pamilya ng Arocena. Yan. At syempre, kasama rin po natin mula po sa dito ulit sa San Pablo, sa Carmelite at sa pamilya ng Azucena Tanyo family. Yan, binabati natin sa pangunguna ni Ate Carmeline Tanyo at ang buong pamilya. Yan. At yan. Sabi nga dito, yan, pagbati natin yan sa buong pamilya, buong family na yung binabati natin kasi ay masyado na tayo nag-overtime. Yan, kasama rin po natin ang pamilya Nunoso, pangunguna ni Ate Nela. Yan. Siyempre, mula naman po sa Dubai, ang pamilya Bunalos, ni Sister Maria, yan, dyan sa Dubai. Yan, prayer request ni Ian, Ian Bautista, yan, kay Ian Bautista, kagalingan, prayer request ni Kuya Chris, kagalingan ni Joseph, Kuya Victor, Nanay Gloria, Jezebel, Josie, yan. Prayer request ni Nanay Gloria, ni Nanay Glo. Yan. Kagalingan ni Kuya Chris, sabi nga, prayer request ni Kuya Chris, kagalingan ni Marie Claire Rebo. Yan. At syempre kasama rin natin ang aking magandang pinsan, ang aking ate. At mula po dyan sa Alamada, batiin natin ang Chua Getgano clan, mula po sa aming pamilya. Yan, aking pinsan,
si Ate Lilibet Chua. Yan, kalakasan. Yan, to prayer request ni Ate Glo. Kalakasan ni Kuya Chris at Tilaga. Yan. Kalakasan ni Ate Winnie at kalakasan ni Nanay Marta. Napaka-sweet ng aming ate na ito, si Ate Gloria. No, napakasipag po niyan. No? At pag-iingat kina Kyle and Casey. Salamat po, Nanay Glo. No? Pag-ingatan si Jerome, Anthony, Julius, Chay. Pag-iingat kay Ian. Yan, God's morning. Siyempre kasama rin natin ang aking ate, si Ate Cindy Mercado, dyan sa Pampanga. Yan, pag-iingat kina Marie, Lorena at Gabi. Yan. Yan, nabati na rin natin to, Nanay Glo, yung mga pamilyang ito. Yan, okay, kalakasan. Yan, at kagalingan ni Sister Wendy Mandigma Mercado. Amen. Salamat po. At yan, kasama rin natin siyempre, si Ate Tina, si Apong Tina Capadosa. Yan, batiin natin ang buong Capadosa family. At ang aking partner, si Architect Arnel. No? Yan, kasama rin natin ngayon si Apong Tina. No? Yan. Yan, at yan. Pag-iingat kay Pastor Edge, no, prayer request ni Nanay Gloria. Yan. Amen. Yan. Praise God. At syempre kasama rin natin mula sa ang manager ng St. Peter mula po sa Rizal, Laguna. Ewan, tama ba ako? No? Taga Rizal pa rin pa ba si Mamisel? Sa Rizal pa rin po ba kayo nauwi? No? I don't know. Baka ako'y nagkakamali. No? Laging nasasabi taga Rizal. No? Pero taga Rizal po yan. Classmate ko po yan ng high school. Yan. At siyempre kasama natin ang aking kapatid, ang aking brother, no? Ang to a different mother, no? Kasama natin si Brother Mike Biray, no? At buong pamilya Biray, batiin na rin natin. At siyempre pag-iingat din kay Sister Grace, na laging nagmamanehong malayo, no? Yan. At salamat. Yeah. Praise God po, no? Salamat po sa Lord. Nasaan to? Salamat po, Lord, sa Word of God na pinahagi. Okay? Ingatan mo po silang mag-asawa sa work nila. Amen. Salamat po, Nay Gloria. Yan, pag-iingat kay Chris at Ben sa work nila sa sambahan. Yan, mga kasama po natin yan. Kasama po natin sa SMS, no? Kasi ang tayo po ngayon ay nag-aayos dyan ng ating konting yan, ating pag-aayos dyan sa ating church at sa aming nalalapit na anniversary. Malapit na po yan, October. No? Ay, imbitado po kayo lahat. No? Yan. Yan. Sabi nga ni Brother Mike, Amen. Blessed God morning everyone. Yan, pagbati sa ating lahat. Okay, sino pa? At syempre, batiin na rin natin yung pamilya ng aking asawa. Mula po sa Castillo Mandigma family, no? Ay binabati po namin kayo. Isang mapagpalang umaga para sa ating lahat. At ngayon, tayo naman po idadako sa ating pagtatapos. At sabi nga po, tapusin natin ito sa pasasalamat at pananalangin, pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa turo at aral na ito sa pagpapakita mo, Panginoon, ng from receiving to giving ay nagpapakita po sa amin ito ng spiritual transformation. Again, O Lord, isang magandang mensahe sa amin ng wisdom, O Lord, kung paano po ang bahagi ay pamahalaan namin ng tama at kung paano namin ito magamit ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong pagpapala. Kami po ay nagpapasalamat for the knowledge and wisdom na itinuro mo sa amin patungkol sa iyong binuksan na talata. Patuloy na i-acknowledge, Lord, na ang salitang ito, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. At ibukan mo po ang aming isipan, patuloy kaming turuan, hubugin, Panginoon, sa Espiritu ng Katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy naming lakaran, Panginoon, ang landas ng Espiritu ng Katotohanan na nagmumula sa iyo. At sa aming mga kapatid na nabanggit sa iyong pag-iingat, kami po ay nagpapasalamat na Lord, yung pag-iingat sa bawat isa sa amin, especially Lord sa bawat pamilya, lahat na nakikinig at lahat na Panginoon ng pamilya na Panginoon na nakikinig ng mensaheng ito. Lord, kami po ay una ay nagpapasalamat sa iyong divine protection, provision sa lahat ng aming pangangailangan, ganun din sa kagalingan ng aming mga kapatid na may karamdaman. Especially sa aking asawa, Panginoon, na
hanggang sa ngayon, Panginoon, ay meron pong dinaramdam na sama ng kanyang pakiramdam. Patuloy namin idinadalangin na sa iyong katagumpayan, na sa iyong pag-ibig at sa iyong lakas, ikaw ang Diyos na siyang magbibigay ng kalakasan, kagalingan, at sa patuloy na tagumpay na ipinagkakaloob mo upang ikaw ay malugod at maitaas sa aming harapan. Panginoon, patuloy namin, Panginoon, idinadalangin ang lahat ng ito na may pasasalamat at pagpupuri sa lahat ng tagumpay, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, aming mga kapatid na ngayon po ay nababayubay pa rin ng karamdaman, especially, Lord, din sa aking Kuya Chris, Lord, patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasan at sa mga napag-usapan namin tungkol sa paghayo, pag-invite, Panginoon. Patuloy niyo kaming bigyan, Panginoon, ng knowledge, wisdom, at upang may bahagi din namin ang ang salita ng Panginoon Diyos sa kalapit na lugar, Panginoon, na aming tatahakin. Again, O God, ikaw po ang magpasya, magbigay sa amin, Panginoon, ng conviction sa lahat ng aming iisipin, gagawin at sasabihin. Again, O God, sa lahat ng ito, ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan. Salamat sa iyong pag-iingat, sa iyong pabor na iyong gagawin sa aming buhay at patuloy na ginagawa sa aming buhay. Kami po ay nagtitiwala at naniniwala na sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na siyang sa aming Panginoon ay nangunguna at patuloy na humuhubog sa amin. Pagkalooban mo kami ng karunungan upang maging sensitive kami sa iyong pagkilos sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you in this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, umabol si Sister Abby, no? Sister Abby, batiin lang natin, no? Nakita ko lang dito sa comment section, no? Yan. Sister Abby, kumusta si Mamang, no? Okay? And praise God, no? At nakikita ko yung content mo kasi nakakagutom, no? Joke lang. So anyway, so continue do sa pagbablog mo rin, no? Ay nakikita ko. And always give glory sa ating Panginoon Diyos. Purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po tayo magtatapos. At let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. And again, God's morning, everyone. Signing off.